Lord. In your good time, you ransom my peace. Teach me not to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer for you. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Yes, Lord. They shall mount with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Minsan pa. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Sa uling pagkakataon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. Darating. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me. Let's sing it for the last time. To wait. For they that wait upon the Lord, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. Hallelujah, hallelujah. For they shall walk and not faint. Lord, teach us to wait. Teach me, Lord, to wait. Yes, Lord Jesus. Amen and amen and amen. So be it, Lord. Turuan mo kami magantay sa mga panahong ito na mas madalas ang pagmamadali. Turuan mo kami, O Diyos, ang magantay sa panahon na puro instant ang lahat ng bagay. Kailangan namin magantay sa iyo, Panginoon, sa iyong kayang gawin. Kung paano ang mga Israelites, paano si Moses nag-antay sa iyong lunas, kung paano i-part ang Red Sea. We will wait on you, Lord. At naniniwala kami sa aming pag-aantay, meron kang gagawin sapagkat ikaw ang Diyos na nangako. Sila naman na wala ka dahil hindi mapapagod. Hallelujah! At sila na mga tumatakbo ay hindi mapapagod for they shall mount up with wings like an eagle. At tunay nga itong pangako mo sa bawat isa na nag-aantay sa iyo.
At sabi mo sa iyong mga salita, sila naman nag-aantay sa iyo, sila naman naglalagay ng tiwala sa iyo, ay hindi kailanman mapahiya. Purihin ang ating Panginoon. Tayo mo ko at manalangin sa gabing ito. Dakila pala namin Diyos, nais na magpasalamat sa iyo Diyos, sa iyong kagilagilalas na kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa bawat isa, na binigyan mo kami ng kalakasan, O Diyos, na makaparito sa dakong ito. Isang ebidensya, isang patunay ng iyong pag-ibig, ng iyong masaganang biyaya, ay kami na nakatayo, Panginoon, sa dakong ito. At tunay nga na bayahan na may sauli namin na nararapat na mapuri pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-iingat, salamat sa paggabay mo, salamat sa mga lunas, sa aming mga kagalingan, sa mga karamdaman, O Diyos, mga kagalingan, sa aming mga panghihina. At tunay nga, Panginoon, karapat dapat kang saulian ng papuri. Pagdakila pa, salamat sa gabing ito, O Diyos, na marapat lamang sa iyo, Panginoon, may dedicate sa aming mga oras, ang mga sandali ito, Diyos. Payaan sa aming munting gawain, ikaw ang gumawa at kumilos ng mga bagay, O Diyos, na ikaw ang siya nag-prepare upang sabihin sa iyong iglesia, Panginoon, ikaw ang siyang manguna. Kaya nakatulad ni Elijah, antayin namin ang iyong still small voice na mangusap at kumilos sa aming kalagitnaan. At ikaw manguna, O Diyos, itago mo kami sa iyong likuran. At ikaw lamang, O Diyos, ang siya makita, mamalas ng iyong iglesia sa aming kalagitnaan. At O Diyos, hindi ka namin makikita. No one can see you except those who are pure in heart. Kaya ang aming dalangin, O Diyos, cleanse us. Cleanse our hearts, purify our minds, Lord. Katulad ng awit ni Haring David, Lord, see if there be any wicked ways in me, and cleanse us from every sin. At O Diyos, nais namin humarap sa iyo, Panginoon, na karapat-dapat. At hindi namin makapaging dapat aming mga sarili. Ikaw lamang, O Diyos, ang nagpaging dapat sa amin. Kaya, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong dugo, kami tumatayo, O Diyos, kami naparito upang mag-antay sa iyong paggawa at pagkilos. Kaya na mangusap ka sa bawat isa, buti mo, O Diyos, ang mga nais pagdalahan mo ng iyong mga salita at iniwala ko ng lubos, ang bawat isa na naparito ay hindi uuwi na walang tinamo mula sa iyong presensya. Ang aming dalangin, O Diyos, ikaw ay gumawa at kumilos mula sa pagkapasimula hanggang sa pagkatapos, at ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa pagbubukas ng iyong mga salita. O Diyos, ang papuri at pagdakila ay mauwi lamang sa iyo, sapagkat ikaw ay karapat-dapat sa tangi at dalang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Ating palapahan ng Panginoon, purihin ang ating Panginoon. At sa wala pong abala, magbukas po tayo ng ating teksto sa sa gabing ito. Ating basahin sa Revelation chapter 5. From verse 1 to 5, ay ito muna ang gusto kong basahin natin to build up our topic sa gabing ito. Sabi po sa verse 1, Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written and on the back sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the scroll and break its seals? And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. And one of the elders said to me, Weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals. Can you say amen to the words of God? Amen. Please be seated po. Salamat sa Diyos sa gabing ito. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Pagbati po sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Masaya po ba tayo, mga kapatid? Masaya tayo kahit na maraming mga situations sa ating buhay because ang ating Panginoon ang nagpapasaya sa atin. At ma-claim natin ngayon na masaya tayo, pinagpala. At dahil ang ating Panginoon di tayo pinabayaan,
sa kabila ng maraming mga circumstansya, sa kabila ng maraming mga bagay na ating dinadanas, ang Diyos ay mabuti. Okay? Salamat sa ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. At mauwi sa Diyos ang kapurihan, pagdakila at pasalamat sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng pag-iingat, provision na pinagkakalob sa ating Panginoon. At tunay nga ako rin ay nakalasap ng kabutihan ng Diyos. Maraming mga sakuna sa daan, maraming mga disgrasya na kumbaga masabi na natin halos nauuso na ngayon yung mga disgrasya. Pero the Lord is good at iniingatan niya tayo sa bawat araw ng ating mga buhay. Pinapalakas tayo at noong mga nakarang mga araw ay hindi na naging mainam ang aking pakiramdam, pero ang Diyos ay mabuti. At here I am standing sa inyong harapan. Ito'y sa biyaya ng ating Panginoon. Big or small na mga karamdaman, iniwala ako ng lubos, ang Diyos ang siyang umabot sa atin. At marapat may sauli sa Diyos ang pagdakila at pasalamat at pagluwalhati. Kaya at sa Diyos mauwi ang kapurihan at pasalamat sa gabing ito. So I have lots of time at nais kong samantalahin na pagkakataon dahil actually medyo mahaba yung aking handa. At itong inspiration has been brewing up for many months na, pero nais kong may bahagi sa inyo sa gabing ito. So magkakaroon tayo ng parang, so bibigyan ng, if you would give me the opportunity, magkakaroon tayo ng unting parang Bible study, pero hindi naman to about sa mga malalim na bagay, ano? Sabi nasa atin kanina about the seals that was broken. At gusto ko lang naman pagpukusan natin sa mga sandaling ito or mag-meditate tayo bago tayo dumako sa panalangin about sa phrase na the Lion of the Tribe of Judah. At kilala natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, siya yung dinedescribe dito as the Lion of the Tribe of Judah. So dito sa context na ating binasa, nung si John ay tumingin, sabi doon, there's no one worthy to open the scrolls. There's no one worthy to unbound the seals. At ang sabi doon ng isang elder, there is a worthy one. Merong isang karapat-dapat na magbukas ng scroll at tumingin dito. At yung karapat-dapat na yon, ang sabi ng elder, see, the Lion of the tribe of Judah, the root of David has conquered. And so that he can open the scroll and its 7 seals. So pamagatan natin ang ating pag-uusapan at gusto kong pag-usapan sa gabing ito, the Lion of the tribe of Judah. So ilang mga bagay lang na gusto kong tignan natin, particularly sa buhay ni Judah. So we are very much familiar sa description or sa ibang word is yung epithet, the way Jesus was described as the Lion of the tribe of Judah. So sa gabing ito, gusto kong puntahan lang natin ang ilang background. So ilang mga bagay at kumbaga ikot tayo sa tanong na bakit sa tribo ni Judah? Or ano bang significance? Anong kahalagahan ng tribe of Judah? Bakit nagmula si Kristo Jesus sa tribe of Judah? At yung mga ganong katanungan ay hopefully we pray na masagot natin sa gabing ito sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. I want us to look closer sa banal na kasulatan na of course alam natin ang Diyos ang siyang nagakda ng lahat ng bagay. Why would God choose ng Messiah, which is Jesus Christ, ay magmula sa lahi ni Judah? Okay? Kung papansinin niyo yung mga genealogies na available sa atin, mabasahin niyo yung genealogy sa Matthew, di ba? At sa Luke, makapansin niyo doon ng maigi, yung sa genealogy sa Matthew, na i-quote ko na lang, pero kung babasahin niyo doon, yun yung genealogy ni Joseph, di ba? From Adam from Adam hanggang kay Judah, and then kay David and so on, hanggang makarating kay Joseph. And then same thing din sa genealogy dun sa account ni Luke. Pinakita rin doon na galing sa tribo ni Judah si
in a sense, si Jesus. Okay? Of course, alam natin na hindi naman talaga literally anak ni Mary and Joseph si Jesus, pero meron doon pinapakita na si Jesus ay root of David. Okay? Pinapakita doon na si Jesus ay parte ng tribo ni Huda. At dito sa banal na kasulatan, sa Revelation, it is affirmed na si Jesus Christ is called the Lion of the tribe of Judah, the root of David. So gusto kong puntahan natin yun, kung anong significance nun. Bakit galing sa tribo ni Huda? Bakit lion? At titignan natin ng onti din yung buhay ni Huda sa banal na kasulatan. Okay? At unting trivia lang, no? Diba? Usually, we are very familiar with the term Jews, diba? Yun yung alternate na call sa Israelites, mga Hudyo, mga Jews. So yung Jews ay actually, it came from Judah. It came from that root word na Judah. At as the days go by, dahil majority ng mga Israelites ay they came from the tribe of Judah, kaya mas naging tawag sa kanila, mas commonly referred sila as Jews. Okay? So, sa kanilang saling lahi, mamaya mapupuntahan natin ang ilang mga background, ilang history. Yung tribe of Judah talaga yung naging, I would say, naging mas majority dun sa kanilang saling lahi or dun sa kanilang, sa span ng kanilang generation. Alam natin na sila Judah was part of Jacob's 12 sons, di ba? Itinatawag natin na 12 tribes of Israel. At kung ma-recall ninyo, a brief background lang sa buhay ni Judah, familiar kayo dun sa story ni Jacob, kung paano siya nagkaroon ng, in a sense, dalawang asawa. Di ba? Si Laban ay inisahan siya. Binigay, nung nag-work si Jacob for 7 years, instead na si Rachel yung binigay, ang binigay ay si Leah. At nung binigay si Leah, another 7 years nag-work si Jacob para ibigay si Rachel, which is yung talagang pinaka-natitipuhan niya. Pinaka-gusto ni Jacob. At nagkaroon si Jacob ng anak kay Leah and kay Rachel, and pati dun sa kanilang handmaids na sila Bilha at saka si Zilpah. Okay, natandaan niyo pa yan? So, si Jacob ay nagkaroon ng 12 na documented sons. Of course, meron ding mga, ang sabi din sa ilang mga history, may mga undocumented na daughters din. Pero yung 12 sons lang naman yung pinaka-focus natin dito at pupuntahan natin. So yung 12 sons na yon, actually, salamat sa biyaya ng Diyos na kahit na si Leah yung hindi ganong appreciated or hindi ganong iniibig ni Jacob, pero out of the 12, kalahati doon puro anak ni Leah. At yung kalahati doon anak ni Leah, 2 anak kay Rachel, and then tig-2 pa doon sa handmaids. Okay. So very familiar tayo sa mga anak nila. So, kung isa-isahin natin ay sila Reuben, sila Simeon, si Levi, si Judah, yung pang-apat, si Dan, si Naphtali, si Gad, si Asher, Issachar, Zebulun, and then yung 2 bunso kay Rachel, si Joseph, tsaka kay Benjamin. Sabi ko nga, marami pang anak si Jacob, mga babae hindi na na-mention, katulad ni Dina, pero yung 12 lang naman yung pinaka-focus natin dahil from those 12, nabuo yung tribes of Israel. Actually, kung titignan nyo pa yung pinaka-history, yung tribe ni Joseph ay nahati pa siya sa 2. Sa tribe of Manasseh, tsaka tribe of Ephraim. Dahil yung tribe ni Levi, di ba? Bit of history lang, di ba? Yung tribe of Levi, hindi sila binigyan ng lupa. But instead, ang kanilang purpose ay to serve the house of God. So, instead, ang binigyan ng lupa ay si Manasseh, tsaka si Ephraim. So, yun yung pupunta natin. In particular, mag-focus tayo kay Judah. Si Judah na anak ni Leah at
Sabi ko nga, anim yung anak ni Leah, or anim yung anak ni Jacob from Leah. At actually, sabi sa banal na kasulatan, si Leah yung unloved wife. Nakakalungkot, ano? Imagine mo, wife, pero unloved. Kung babasahin natin Genesis chapter 29, so basa lang tayo ng konti mga bagay mga kapatid. Medyo marami kasi ito, kaya forgive me dun sa pace natin, medyo binibilisan lang ng konti. Kahit na siya yung unloved, sabi ko nga kanina, half of those 12 tribes ay pinagkaloob ng Diyos kay Leah. The Lord opened her womb para sa kalahati ng mga anak or ng angkan ni Jacob. Genesis chapter 29 verse 31, when the Lord saw that Leah was hated. Kung mabasahin niyo yung King James niyo or yung ESV, ginamit yung word na hated. Grabe naman. Imagine mo, may wife ka pero hate mo yung wife mo. When the Lord saw that Leah was hated, ang Diyos ay nabag at naawa kay Leah, the Lord opened her womb, but let Rachel barren. And Leah conceived and bore a son, and she called his name Reuben. For she said, because the Lord has looked upon my affliction, and for now my husband will love me. Lungkot naman. Imagine mo, you're hoping for a son para lang ibigin ka nung iyong asawa. That's a sad state ng kalagayan ni Leah. If you were in Leah's shoes, especially sa mga sisters, I know, madadaman niyo yung kalungkutan. Leah is thinking na pag nagkaroon ako ng anak kay Jacob, ma-appreciate na niya ako, mamahalin na niya ako. At itong si Reuben ay pinanganak, binuksan ng Diyos ang kanyang womb. Sabi dito, for she said, because the Lord has looked upon my affliction, and now my husband will love me. And she conceived again, and bore a son, and said, because the Lord has heard that I am hated, He has given me this son also. And she called his name Simeon. And again she conceived and bore a son, and said, now this time my husband will be attached to me, because I have borne him 3 sons. Therefore his name was called Levi. Kung kayo pupunta sa kalagayan ni Leah, she was trying to please her husband. Para lang ma-appreciate ako, para ibigin ako ng aking asawa, I will bear him a son. She was desperately trying na makaramdam ng love and care and appreciation mula kay Jacob. Sabi niya dito sa kanyang pangatlong anak, sabi doon, hopefully na si Jacob ay iibigin ako. Hopefully na si Jacob ay maging attached na sa akin, because I have borne him 3 sons. Imagine that. At salamat na lamang sa Diyos, iisa lang yung mga asawa, di ba? Iisa lang yung mga asawa. Dahil kung if we are in Leah's case, ay napakahirap. Imagine mo, just to win your husband's attention, ay ang inisip mo, itong anak ko ay magiging paraan para maging close kami. Pero imagine niyo, 3 beses nagkaanak. Yun pa rin yung prayer ni Leah. Nung nailabas si Reuben, nalulungkot siya, nalulumbay. Nung nalabas si Simeon, ganun pa rin yung kanyang state. Imagine niyo, ilang buwan ba lumipas? Hindi ko sure kung ilang taon yung pagitan nila, but for the span of 9 months, nilabas si Reuben, and then lumipas pa ilang mga buwan, nararamdaman pa rin ni Leah na siya ay hated, unloved ng kanyang asawa. Kaya ang sabi niya nung lumabas si Simeon, yung pangalawa, the Lord has heard that I am unloved.
At nung ikatlo, ganun pa rin, lumipas pa rin yung mga taon. Ang kanyang pakiramdam pa rin ay, she is unloved. She is hated. And yet the Lord, kahit na si Leah ay ganito yung kanyang sadness or yung affliction. Of course, maintindihan natin dahil si Jacob talaga ay nag-work kay Laban para kay Rachel, di ba? Si Rachel talaga yung kanyang gusto na mapangasawa. Kung hindi lang din dun sa tricks na ginawa ni Laban or sa pangdadaya na ginawa ni Laban ay diba, parang hindi naman talaga kukunin ni Jacob si Leah. At ito yung nagbigay ng matinding kalungkutan kay Leah. And yet the Lord is merciful. Ang Diyos ay mahabagin kay Leah na nakikita ng Diyos na siya ay unloved, hated. Pinagkalooban siya ng bunga. Pinagkalooban siya ng sagot sa kanyang mga dalangin. He had mercy kay Leah. At dumating yung ikaapat na anak, sabi doon sa verse 35, and she conceived again and bore a son and said, This time I will praise the Lord. And therefore she called his name Judah. Then she ceased bearing. So sa tatlong anak niya, ang kanyang dala-dala sa kanyang puso, itong deep pain, itong deep sadness. Sadness na sana ma-appreciate ako ni Jacob, ma-appreciate niya na tatlo na yung anak namin. Sana maging attached kami, maging close kami. Siya'y problemado. And thinking itong value na makukuha by producing a son, ito'y malaking value para sa kanyang buhay. Thinking na sana ito'y makakasolve ng problema niya. Na hopefully, kapag meron silang anak, magiging happy family sila. Remember, bagaman dalawa yung asawa, si Leah at si Rachel, pero ito yung first 3 sons niya, first 4 sons. So hopefully, mas maging close kami, sabi ni Leah. Pero sabi doon, ng pagkapanak ni Judah, parang nag-iba yung ihip ng hangin. Sa first 3, sabi niya, sana gusto ko ang asawa ko. Sana mahalin na niya ako. Pero sa pang-apat na anak, sabi niya, this time, pupurihin ko ang Diyos. This time, I will praise the Lord. At kung titignan niyo maiging istorya, hindi naman nabago yung situation. Si Rachel pa rin yung pinakaiibig ni Jacob. Kung titignan natin mamaya down the line, hindi naman talaga nabago yung situation. Pero, mayroong pagbabago kay Leah. Instead of looking at that problem na mayroong na puso na sobrang bigat na bigat. Big puso na, he's still crying out sa Diyos. Sana mahalin ako ng asawa ko, sana ibigin ako ng asawa ko with this son na aking bibigay sa kanya. But she had a change of heart. Sabi doon, sa panahon ngayon, this time, ito pang-apat na aking anak, pupurihin ko ang Panginoon. This time, I will praise the Lord. Kahit hindi magbago yung situation, kahit hindi magbago yung mga pangyayari, it's alright. Ang kanyang expression sa panahon ngayon, I will praise the Lord. At hindi ba, mga kapatid, ganyan din yung dapat nating makita, no? Sometimes, yung situations hindi naman nagbabago. Yung mga situations sa dumarating, some of the times, God let it happen na paglabas natin ng church, yung situation ay nanatiling the same. Kaya mainam yung inawit natin kanina, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sometimes we need to wait, to be still and know that He is God. Ang mababago natin yung ating puso. Na kahit na sa panahon ng problema, kahit na sa panahon na tila ba things don't change,
we will praise the Lord. At doon, sa ganong expression ni Leah, na-conceive si Judah. This time, I will praise the Lord. Isang author ay nag-note dito sa part na ito. Kung babasahin nyo ng maigi ang buhay nila Laban, so sila Laban ay mga naglilingkod sa Diyos-Diyosan. They serve family idols. At so imagine niyo yung buong household ni Laban, kasama sila Rachel and Leah, they serve idols sa kanilang buhay. At for Leah to have yung gantong expression na magpupuri siya sa Diyos. Imagine niyo, galing siya sa Diyos-Diyosan na family, probably pinalaki na maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. At for Leah to have this expression na magsasabi, this time I will praise the Lord. So, ang possibility lang na pwede mangyari dyan ay, of course, nakinig siya sa kanyang asawa. Si Jacob na nagkwento kung ano yung pangako sa kanila mula sa kanyang ninuno na si Abraham, pangako kay Abraham, pangako kay Isaac, at pangako din kay Jacob. At si Leah na dating naglilingkod ng Diyos-Diyosan, pinakinggan niya kung paano ikwento ni Jacob yung mga promises, yung mga pangako ng Diyos na tinutupad ng Diyos sa kanilang lahi. Imagine niyo, kahit si Leah ay very confused, very, very sad sa kanyang situation. Nalulungkot siya, nabibigatan siya dahil ganito yung kanyang sitwasyon. Hindi siya iniibig ng kanyang asawa. Pero natuto siyang magtiwala sa Diyos na buhay. Natuto siya magtiwala sa Diyos ni Jacob na kanyang asawa. Kahit na mahirap yung sitwasyon, kahit na very confused siya sa nangyayari, ba't di ako mahal ng aking asawa? Hindi ako mahal ni Jacob, pero deep inside may pinanghahawakan siya. I would imagine na napapakinggan niya ang kwento, promises ng Diyos kay Abraham, kay Isaac. Napapakinggan niya mula sa kanyang asawa. Kahit na nasasaktan siya sa kanyang puso, meron siyang pagtitiwala sa Diyos na yon ni Jacob. Nagtiwala siya, at nung dumating ang kanyang ika-4 na anak, ang kanyang testimony sa panahong ito, I will praise the Lord. This time, I will praise the Lord. At doon pinanganak si Judah, na ating focus sa gabing ito. So, yung pangalan ni Judah, it means to praise or to exclaim. Kaya sabi doon ni Leah, this time I will praise the Lord. And Judah was born. So, kung kilala natin or kung nabasa na natin na extensively itong Genesis, malalaman natin na si Judah ay, kumbaga parang supporting role lang sa storya ni Joseph, ano? Kumbaga, kung babasahin niyo ng diretso in Genesis, in particular do sa latter parts ng chapter, parang supporting role lang yung mga magkakapatid. Kasi si Joseph yung pinaka primary focus, ano? Alam natin yung buhay ni Joseph, kung paano siya tinapon sa balon, kung paano siya binenta, kung paano siya nakarating kay Potiphar, nakulong, nakalaya. So, si Judah at saka yung mga kapatid niya ay yung secondary roles, supporting actors sa buhay na sinulat ni Moses. Sa focus ay in particular kay Joseph. Pero may mga ilang snippets ng buhay ni Judah na makikita natin dito na nag-describe kung paano si Judah nabuhay as a anak ni Jacob. Okay? In Genesis chapter 37, mababasa natin dito yung, in particular, yung starting plot, kumbaga, ng buhay ni Joseph. Kung paano si Joseph na naginip, na nakita niya na luluhod yung mga kapatid niya, tsaka yung mga magulang niya sa kanya.
At kung paano ang mga kapatid niya, kasama si Judah, ay nag-harbor ng hatred, ng pagkainis sa kanilang kapatid. Dahil, imagine ninyo, mananaginip ka na luluhod kami sa'yo. Sino ka ba? Remember, si Joseph ay pangalawa sa bunso. I could imagine yung galit nila from Reuben hanggang kay, sino ba yan? Yung pangatlo sa bunso. So sila mga kapatid. So, yung ganong anger, yung ganong galit, thinking na parang yabang naman nito ni Joseph. So one day, summarize ko na lang pero maganda basahin ninyo yung Genesis chapter 37. One day, inutusan ni Jacob, punta ka doon sa mga kapatid mo, doon sa Shechem, at kamustahin mo sila. Pero pagpunta ni Joseph doon, wala pala doon yung mga kapatid niya, nandun pa sa malayo-layo pa, doon sa Dotan. At pagpunta niya doon, nag-uusap yung mga kapatid niya, ito na naman itong dreamer na to. Ayan na siya, siga-siga. At, imagine niyo, right there and then, nagplano yung mga kapatid niya, patayin na lang natin kaya to. Mga kapatid niya yun, patayin na lang natin itong si Joseph. At, yun yung unang plano, patayin si Joseph, ihagis sa balon, at ipamukha doon sa mga magulang niya na, patay na to, si Joseph. Pero yung kanilang kuya, si Reuben, iba yung naiisip May hidden agenda. Sabi, ihagis naman natin siya sa balon. Pero yung hidden agenda ng kuya niya, kapag hinagis doon sa balon, tapos nag-uwian na yung mga kapatid niya, i-rescue niya para papurihan siya ng kanyang tatay. Sabi doon, i-rescue niya pag uwi, para matuwa sa akin si tatay. So yun yung naging plano. Inihagi siya sa balon. So kala ni Reuben, okay na. Safe na ang kanyang plan. Pero after a while, habang sila'y kumakain ay may nakita silang mga Midianites or Ishmaelites, Midianites na paparoon sa Egypt. At alam niyo ba kung sino nag-isip ng idea na ibenta si Joseph? Si Judah. Sabi ni Judah, anong pakinabang ko nandiyan sa balon? Ibenta lang natin siya. Kikita pa tayo. So, sa madaling sabi, kinuha nila si Joseph dun sa balon, ibinenta dun sa mga Midianites for 20 pieces of silver, which is a standard price ng alipin at that time. Okay, binenta na. Gusto kong basahin yung part na yun, Genesis chapter 37, sa verse 26. Sabi doon, then Judah said to his brothers, what profit is it if we kill our brother and conceal his blood? Let us sell him to Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother, our own flesh. Wow. Kapatid naman natin yan Instead na patayin natin, ibenta na lang natin. Imagine that. And his brothers listened to him. Then the Midianite raiders passed by, and they drew Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. And they took Joseph to Egypt. Nakita natin, si Judah, promotor pala. Promotor ng pagbebenta ng kapatid. Binenta niya yung kapatid niya for 20 pieces of silvers na standard price for a slave. Pasaway. At alam natin na nangyari afterwards. Pagbalik ng kuya nila na si Reuben, ang ginawa niyo? Ba't binenta? Kasi napurnada yung plano. At pagbalik nila sa kanilang tatay, anong ginawa nila, diba? Kinuha yung robe of many colors, pininturahan ng dugo ng lamb, at pinresent nila sa kanilang tatay, at yung tatay nila ay tumangis ng gusto. Iniyak yung pagkawala, according sa kanilang mga kapatid, ang pagkawala ni Joseph. So in short, itong buhay ni Judah ay it's not so good. First impression, parang pasaway. Promotor. And actually, sa next chapter niyan, it will come even worse para sa buhay ni Judah. If you would read yung whole chapter din ng 38, pero summarize ko na lang for the interest ng time,
dito si Judah yung may main actions. Dito na highlight yung mga ginawa ni Judah nung kanyang pagtanda, kung paano siya nakapangasawa ng isang Canaanite woman. Nakasumpong siya doon ng asawa at nagkaroon siya 3 anak. Okay? Si si Onan, saka si Shelah. At si yung panganay, nagkaroon siya ng asawa na si Tamar. Kilala niyo na, diba? Nagkaroon siya ng asawa. Pero si ay hindi sumusunod sa Diyos. At anong nangyari? Pinuksa siya ng Diyos. At si Onan, inutusan ni Judah, patay na yung kuya mo. Dahil tayo ay, ganito yung laws back then na kung hindi natin papabayaan yung mga widows. At ikaw ngayon na next in line na single pa, ikaw ngayon yung mag-produce ng lahi para sa yung kuya. Yun yung utos ni Judah kay Onan, yung pangalawa. So yun ay mga laws na na-apply sa kanila back then. At itong si Onan ay pasaway din. Alam niyo, hindi ko na di-detail masyado, pwede niyong basahin doon. Pero sa madaling sabi, hindi niya sinunod ang utos ni Judah ng kanyang tatay. Dahil iniisip niya na paano ipe-preserve namin yung lahi ng kuya namin? Mahatian ako sa inheritance. Pag nagkaroon ako ng anak doon kay Tamar, kaya ganito yung logic no? Kapag nagkaroon siya ng anak kay Tamar, yung anak niya kay Tamar yung magiging next in line para sa inheritance. Yung tatanggap ng double portion. Yung blessing, di ba? Alam natin na sa mga pangalan na pupunta yung blessing, yung inheritance, the way they did sa patriarchal times. At kapag nagkaroon ng anak si Onan, kayong pangalawa, doon sa widow nung kanyang kuya, yung anak noon, instead na kay Onan, yung pangalawa, instead na doon kay Onan, doon sa anak mapupunta. Mapupurnada yung kita. So, anong ginawa ni Onan, hindi niya sinunod ang utos ng kanyang tatay. At doon, hindi nalugod din ng Diyos. Pinuksa din siya ng Diyos. So, from 3 anak ni Judah, naging 1 na lang. At si Judah na pag-isip-isip, siguro tong si Tamar, may sumpa siguro to. Sumpa siguro to. Kaya sabi niya kay Tamar, magstay ka muna sa bahay ng tatay mo. Antayin mo na lang tong si bunso na lumaki Pag lumaki na, tsaka tayo mag-usap. Doon muna sa tatay mo. Pero we would know eventually na wala talagang balak ibigay si Judah doon walang balak si Judah na ibigay yung bunso kay Tamar. Alam niyo nangyari afterwards, lumipas sa ilang mga buwan, namatay ang asawa ni Judah. Pumunta siya doon sa isang lugar. At I think yung place ay called Tina. So pagpunta niya doon, ay nabalitaan ni Tamar. Pumunta siya doon sa Timna. At sa madaling sabi doon, si Tamar ay nagbihis, tinanggal niya yung bihis ng widow at nagbihis na parang prostitute. At marami nangyari, pero ang afterwards, ang pinaka-conclusion doon ay sabi ni Judah, gusto kita. Ako'y magbibigay sa iyo ng isang anak ng goat, ng kid. Bayad sa iyo. Pero wala, di ko dala So, bibigay ko na lang sa iyo afterwards pag nakauwi ako. Kaya sabi ni Tamar, hindi niya kilala, take note, hindi kilala ni Judah si Tamar at that time. Sabi ni Tamar, anong guarantee? Anong pledge na ibibigay mo sa akin para malaman kung bibigyan mo talaga ako ng ganitong goat or ganitong reward? At ang request ni Tamar, yung tanunod ko yan dito yung request ay yung singsing, yung bracelet, tsaka yung staff. Ito yung palatandaan na bibigyan mo ako nitong ganitong reward. Sa madaling sabi, natapos ang usapan, lumipas yung mga buwan. Nabalitaan ni Judah na yung kanyang, take note, yung kanyang daughter-in-law ay buntis. For many months na. Sabi ni Judah, patayin natin yan, sunugin na yan.
At nabalitahan ni Judah na galing sa immorality. Sunugin yan. Pero si Tamar, mautak. Dala-dala niya yung sing-sing, yung bracelet, tsaka staff. Sabi ni Tamar, kung kanino to nagmula, ito yung tatay nun. Hanapin natin, sino yung tatay na ito? Basahin natin yan maigi, no? Genesis chapter 38, verse 24. Sabi doon, about 3 months later, Judah was told, Tamar, your daughter-in-law has been immoral. And moreover, she is pregnant by immorality. And Judah said, bring her out and let her be burned. And she was being brought out, she sent word to her father-in-law, by the man to whom these belong, I am pregnant with. And she said, please identify whose these are, the signet and the cord and the staff. Huli. May ebidensya. Kaya si Judah, of course, hindi na nagmalaki si Judah. Alam niya ang kanyang nagawang pagkakamali. Judah identified them and said, she is more righteous than I, since I did not give her to my son, Shelah, and he did not know her again. Sinabi niya pagkakamali niya. He recognized na siya ay nagkasala. So, at that time, sabi niya, mas righteous ito. Mas righteous ka. Dahil itong nagawa kong pagkakasalang pagkakamali. Imagine that. So si Judah, yung kanyang buhay, hindi naging maganda. Actually, kung babasahin natin yung next chapter niyan, on the contrary, si Joseph, na nandun sa bahay ni Potiphar, sa biyaya ng Diyos, natiis yung temptation. Diba? Alam natin yung story ni Joseph, diba? Natiis na yung temptation, pandunukso ni Potiphar, o ng asawa ni Potiphar, rather, kay Joseph. Tiniis niya, hindi siya nagpadala sa tukso, at dahil doon, finrame up siya ng asawa ni Potiphar at siya nakulong. Okay, so titignan natin siya as kumbaga literary piece, parang sabi nga nung isang author ay literary framing. On the other hand, parang on the counterpart, itong si Judah ay pasaway, nagpadala sa tukso, pero on the other hand, yung kanyang kapatid si Joseph ay good person. Diba? Pero after that event, after nung event na yon, ng pangyayari sa buhay ni Judah, I would say na si Judah ay nagkaroon ng change of heart. Nabago ang kanyang landas, nabago ang kanyang buhay. Fast forward, after many years, si Joseph, alam natin, ay naging head ng stockroom sa Egypt, at dumating yung famine sa lupain ng Egypt, di ba? Ito na yung pinaka-simbolo ng dream. Dumating yung famine na sa Israel at yung Egypt, dahil nakapag-imbak sila ng stocks, sila ay may food for many years, at dahil famine doon sa Israel, yung kanilang tatay ay sabi ni Jacob doon sa natitirang 11, mamaya makikita natin, si Benjamin hindi niya pinasama, no? So sa 10 lang, punta kayo doon sa Egypt, kuha kayo doon ng stocks, mag-trade kayo doon, pambili niyo itong pera natin, ito pera, maraming pera, bumili kayo doon ng pagkain at para may makain tayo dito sa lupain natin. At pagdating nila sa Egypt, nakita nila si Joseph, pero hindi nila kilala. Nakita nila si Joseph, na-recognize sila at in-interrogate. Sabi, saan kayo galing? Mga espiya kayo, no? Sabi, hindi kami espiya. At sabi nila, hindi kami espiya. Ito po, may tatay kami, 12 kami magkakapatid. Yung isa ay nandun sa tatay namin, kasama namin. Yung isa wala na, patay na. According to them. Sabi ni Joseph, hinuhuli lang sila. Sabi, dalhin niyo yung bunso. Sabi mo, meron kami yung bunso, dalhin mo. Para mapatunayan kung hindi kayo espiya. At for the meantime, ikukulong ko isa sa inyo. Si Simeon kinulong, kukulong ko isa sa inyo at pagbalik niya dito, papalayain ko rin siya. At mapatunayan ko hindi kayo espiya at maayos ang inyong pakay parito. So madaling sabi, umuwi sila
magkakapatid, from 10 na lang, naging 9 na lang sila pauwi. At imagine nyo, yung lungkot ni Jacob. Sabi ni Jacob na nakita niya, dala-dala pa rin yung pera eh. Nakita ni Jacob na dala-dala pa rin yung pera, ano nangyari? Bakit ganito? Bakit wala pa rin kayong pagkain? Kinuwento nila nangyari. Jacob was very sad dahil imagine nyo, isa na nga ay nawala sa kanya, pati yung isa pa. Si Simeon pa ay nakulong. Tapos ang request pa, okay, basahin natin yun, ano? Genesis chapter 42, verse 33. Okay. Then the Lord of the land said to us, by this I shall know that you are honest men. Leave one of your brothers with me and take grain for the famine of your households and go your way. And bring your youngest brother to me. Then I shall know you are not spies, but honest men. And I will deliver your brother to you, and you shall trade in the land. Okay? And they emptied their sacks. Behold, every man's bundle of money was in his sack. And when they and their father saw their bundles of money, they were afraid. And Jacob, their father, said to them, you have bereaved me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more. And now you would take Benjamin. All this has come against me. Ulitin ko, si Benjamin na lang yung natitirang, according sa kay Jacob, si Benjamin na lang natitira kay Rachel. Aagawin niyo pa sa akin. Nung pagkawala ni Joseph ay si Benjamin na yung pinaka-close sa kanyang tatay. At para makatrade sila ulit pabalik doon sa lupain ng Egypt, kinakailangan na lang dalan si Benjamin. At alam nyo na ang sagot ng tatay. Ito, payag. Wala na nga si Joseph eh. Ngayon, wala na rin si Simeon, nakulong. Tapos kukunin nyo pa si Benjamin. Di ako payag. And Reuben, verse 37, then Reuben said to his father, kill my 2 sons. Grabe naman tong tatay na to. Kill my 2 sons if I do not bring him back to you. Yung unang reaksyon nung inintindi ko to, of course, alam natin yung story, pero nung inintindi natin to, grabe naman tong tatay na to, huwag niya to. Inala yung 2 anak. Walang kamalay-malay eh. Patayin mo na lang sila pagka hindi kami nakabalik ha. At dahil hindi nila mapayag ang kanilang tatay, so meron sila na iuwi unti, pero dahil hindi nila mapayag yung tatay, nagutom pa rin sila. So lumipas yung mga araw, lumipas yung mga buwan. At nung nagutom na sila, sabi ni Jacob, baba ulit kayo doon sa Egypt. Sabi nila, hindi nga kami makakababa hanggat hindi namin sinasama si Benjamin. At isang bagay dito na nasabi kong, kanina sinabi natin na si Judah ay nagkaroon ng change of heart. Isa sa mga bagay na proof dyan ay ito. Sabi niya sa verse 8 ng chapter 43. So tumayo si Judah at kinausap ang kanyang tatay. Genesis chapter 43 verse 8. Sabi doon, and Judah said to Israel his father, send the boy with me. So si Benjamin natukoy. Send the boy with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and you, and also our little ones. I will be a pledge for his safety. Gusto kong basahin sa New King James if it's available. Ginamit yung word dyan na I myself will be surety. Yung parang pruweba, pledge, yung ebidensya, yung parang sa atin yung security deposit. Ako yung magiging surety for his safety. And from my hand you shall require him. And if I do not bring him back to you and send him before you, then let me bear the blame forever. Kapag di nakabalik si Benjamin, sa akin mo ibilang ang sisi. Ako ang sisihin mo, ako ang tatanggap ng parusa, ako ang tatanggap ng galit mo. Ako yung magiging surety from a person na walang pakialam sa kanilang kapatid na si Joseph. Si Judah ay nag-mature. Eventually, nagkaroon na ng care and concern sa kanyang kapatid.
ako na. Ako tatanggap. Hindi katulad ni Reuben na inalay niya yung kanyang anak. Sinabi ni Judah, ako mismo. Ako ang magiging pruweba, ako ang magiging kapalit. Kapag hindi nakabalik si Judah, sa akin may bunto ng sisi. Kapag di ka nakabalik si Benjamin, ako si Judah, sa akin may bunto ng sisi. Sa akin may bunto yung galit. From a man na pinagpalit ang kanyang kapatid to 20 pieces of silver. This time, merong pagbabago. There's a change. Nagkaroon siya ng care and concern sa kanyang kapatid at saka sa kanyang tatay. At sa madaling sabi, si Jacob ay napanatag. Sige. If that's the case, dalhin mo si Benjamin, magdala rin kayo ng mga ganitong mga bagay para ialay doon kay sa vizier or sa supervisor, which is si Joseph. At at hopefully makauwi kayo ng ligtas. At alam natin istorya. Pagdating nila doon, nakita ni Joseph si Benjamin, hindi niya mapigilan, pero kailangan mag-control. Nakita ni Joseph si Benjamin at madaling sabi, tinupad naman ni Joseph usapan, pero si Joseph nag-scheme, nag-plan, naglagay nung cup. Naglagay nung cup dun sa bag ni Benjamin. Ang goal nun ay para si Benjamin maiwan, magstay. At of course, umuwi na yung mga kapatid niya para mag-report. So si Benjamin yung makukulong, pero kung natuloy yung plan ni Joseph, si Benjamin makukulong, pero magsasama sila doon na prosperous, maayos. Papakilala si Joseph. Yun yung plan. Pero dahil nga si Judah, ang kanyang pinangako sa kanyang tatay na he will be the surety, hindi siya pumayag. Nahuli sila na mayroong cup. Pati cup dito sa sack ni Benjamin. Ginawan ko kayo na mabuti, sabi ni Joseph, pero gagawin niyo ako ng masama. Kulong yan, si Benjamin, kulong yan. At ang sabi tumayo si Judah sa harap ni Joseph, na hindi niya kilala at that time. Ibinigay yung speech. Basahin niyo, maganda basahin yung Genesis chapter 44, verse 18 onwards. Maganda basahin yung speech ni Joseph. Ni Judah, kinuwento niya doon, ano nangyari. Pumunta sila sa kanyang tatay. Hindi talaga pumapayag si tatay na dalhin si Benjamin. Pero binigay ko yung aking sarili. Ito yung, ako yung magiging pruweba, ako yung magiging surety para mapasama lang si Benjamin. Tapos kayo makukulong siya, hindi kami papayag. Sabi sa verse 33, now therefore, please let your servant remain instead of the boy as a servant to my Lord, and let the boy go back with his brothers. Imagine that. Sabi ni Judah, hindi ka papayag. Kung mabasahin niyo yung next part, sabi doon sa verse 34, hindi ko ma-imagine kung ganong kasamaan or ganong ginamit yung word na evil or ganong sadness, ganong affliction ang mapupunta sa akin tatay kapag hindi namin sinama si Benjamin. And from that point on, si Joseph, hindi na niya nakontrol ang kanyang pag-iyak. Hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Imaginin mo, yung mga kapatid mo, kausap mo, ibinenta ka, wala ka namang ginagawang mali, wala ka namang ginagawang pagkasala. Ibinenta ka sa Egypt. Nandito ngayon sa harapan mo, umiiyak, tumatangis para lang iligtas yung isa niyong kapatid. At kung tayo si Joseph na grabe kayo. Pero si Joseph, ang kanyang pag-iyak ay iyak ng pagkamis, paglong sa kanyang mga kapatid. Nakita niya pagbabago, yung change sa kanyang mga kapatid. And si Judah, from that person na nagbenta sa kanya, from a person na willing to do whatever it takes para maibalik si Benjamin. So from that moment on, chapter 45, wala na storya. Hindi nakapagbiga si Joseph, nagpakilala siya, ako to, si Joseph. Sabi pa niya, yung akala ninyong, yung ginawa niyo sa akin kasamaan, God intended it for good. Dinala ako ng Diyos dito para pakainin kayo. Imagine that.
Going back a little, nakita natin si Judah. He wanted his life para may replace doon sa ikukulong na si Benjamin. Yung gagawing alipin na si Benjamin, supposedly, dahil pinlano ni Joseph, maging alipin para makapag-stay siya sa Egypt forever. Pero ang sabi ni Judah, ako na lang. I will be the replacement as a servant. Ako na lang yung papalit. Instead na siya, instead na si Judah, si Benjamin, ako na lang. Dahil ito yung aking pinangako sa aking ama. Ang tabagan ng storya, no? Sa perspective ni Judah, nakikita ko, magandang storya. At hindi ba parang sounding familiar na merong isa na nag-replace sa atin dahil yun yung kalooban ng kanyang ama. At sa kalaunan, dumating sa punto, of course, alam natin ang naging storya, magandang ending. Nagpakilala si Joseph, bumalik sila sa kanyang ama, si Jacob, bumaba si Jacob kasama ng household nila sa Egypt. At dumating sa point na si Jacob ay nasa deathbed na niya. Sabi sa Genesis chapter 49, nag-pronounce na si Jacob dito ng kanyang blessing. And in a sense, parang prophetic address para sa kanyang mga anak. Sabi niya kay Judah, Genesis chapter 49 verse 8, your brothers shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's sons shall bow down before you. Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down, he crouches a lion, and as a lion, who dares rouse him? The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the people. Nais ko basahin sa Nasbi, dahil may gusto kong pagpukusan dito. As for you, Judah, verse 8, your brothers shall praise you, your hand shall be on the neck of your enemies, your father's son shall bow down to you. Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He crouches, he lies down as a lion. And as a lion, who dares to steer him up? The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet. Kaya ginamit dito yung word na until Shiloh comes. Okay, gusto kong pagpukus natin mamaya. And to him shall be the obedience of the peoples. So ang pronouncement ni Jacob kay Judah, Judah, you're a lion's cub, and the scepter shall not depart from you. Between his feet until Shiloh comes. At alam mo yung ibig sabihin na Shiloh? Ang Shiloh ay nangangahulugang, or it's also an epithet, or ginagamit to describe yung word na Messiah. To him that belongs, or who belongs sa kanya na pinagmulan ito. Until Shiloh comes, yung ruler staff ay magiging sayo. Until Shiloh comes. Ang blessing na kanyang tatay, yung royal scepter, which signifies yung authority, yung power, ito'y binigay kay Judah. Ibinigay kay Judah na siya yung isang lion's cub. Binigay kay Judah na sabi doon, your hand shall be on the neck of your enemies. Ibinigay yung power, yung authority. And yung blessing sa verse 10, na which is very important sa ating pinag-uusapan, the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh comes. And to him shall be the obedience of the peoples. Yan ang blessing kay Judah. Ipinonounce itong blessing that speaks, kung i-describe natin, parang leadership, control, authority. Na
Kung babasahin natin maigi, diba? Parang dapat nasa panganay, yung leadership, yung authority, yung parang power. Dapat sa kay Reuben eh. Pero, another account, pwede paki-flash na lang sa screen, ano? 1 Chronicles chapter 5, verse 1, ang sabi doon, the sons of Reuben, the firstborn of Israel, for he was the firstborn, but because he defiled his father's couch, his birthright was given to the sons of Joseph, the son of Israel, so that he could not be enrolled as the oldest son. So, sa madaling sabi, may nangyari sa Genesis chapter 35, natin, in-skip natin siya, pero kung pwede niyong basahin, Reuben defiled his father's couch. Merong nangyari within Reuben and kay Bilha. At alam niyo, hindi lang naman yan nagpapatungkol sa sexual activity, kundi ito nagpapatungkol din sa parang pag-usurp or pag-agaw ng authority sa loob ng household. Parang hindi nakapag-antay si Reuben. Ako may control sa inyo, ako may control sa inyong mga handmaids. Hindi nakakontrol. At dahil sa ganung ginawa niya, in-strip off siya. Kahit siya yung panganay, in-strip off siya sa blessing ng pagkapanganay. At ito yung nabigay kay Joseph actually, sabi dito sa Chronicles. And, na-take note din sa verse 2, sabi doon, chapter 5, though Judah became strong among his brothers, and the chief came from him. And yet the birthright belonged to Joseph. So na-clarify na yung birthright na napunta kay Joseph, yung blessing ng birthright, which is the double portion ng inheritance, pinagpala ng Diyos ang lahi ni Joseph. 2 tribes nga nagmula doon, essentially from Joseph. Pero yung authority, yung power, yung pagiging strong among his brothers, ay ibinigay kay Judah. Tandaan nyo, si Judah yung pang-apat, na-disqualify si Reuben, at si Simeon at si Levi, in-skip din natin, pero may story din sa Genesis chapter 36 or 34 rather. Alam niyo nangyari doon? Nung may nangyaring masama sa kanilang sister na si Dina, si Simeon at si Levi ay walang habas na pinagpapatay lahat ng mga tao sa Shechem. Violent action. At dung sa ending ng story na yon, sabi, anong ginawa ninyo sa akin? So, in turn, na-disqualify din. Na-disqualify din yung si Simeon at si Levi sa supposedly birthright. So, 1, 2, 3, na-disqualify. So, napunta kay Judah yung magandang blessing. Si Judah nagkamali din naman. Nabasa natin kanina, nagkamali siya. Marami rin siya pagkakamali. Pero, may proof, may action ng kanyang pagsisisi at pagbabago. Napalitan ng kanyang puso from that person na mabilis magbenta ng kanyang kapatid, from the person na ako na lang magiging substitute, magiging surety para sa aking kapatid na si Benjamin. At mahalaga yung blessing na binigay ni Jacob kay Judah, yung scepter, dahil mula sa lahi ni Judah, doon nagmula yung mga hari. From the lineage of Judah, nabuo si King David. And si David, nanganak siya Solomon, at from that lineage, doon nabuo yung mga hari. After the death of Solomon, so kung alam nyo pa yung inyong history, ano nangyari? Na-split ang kingdom. Kay Jeroboam, kay Rehoboam, pero anak pa rin ni Solomon yun. So technically, kay Judah pa rin yung scepter. Na-split yung kingdom. Ano nangyari? Si Jeroboam, kinuha yung 10 out of 12 tribes. At doon si Rehoboam, natira yung 2. Alam niyo ba yung natirang 2? Yung 10 tribes, kinuha ni, or I think, napagpalit ko ata, nakakalito kasi pangalan, Jeroboam, Rehoboam. Pero, si Jeroboam yung kumuha ng 10 tribes. At alam niyo ba't sila nilayo ng Diyos? Dahil, sabi ng Diyos, may mga accounts sa Chronicles, hindi naman basahin, pero sabi doon ng Diyos, dahil hindi kayo gumagawa ng ayon sa aking mga utos, dahil you have disobeyed me, hiniwalay ko kayo. Hiniwalay ko kayo sa aking mga pagpapalain. So yung 10 tribes,
ay ang hari nila si Jeroboam, ito yung tinawag na Northern Kingdom, or kung mabasa niyo sa Bible ay Ephraim, at yung Southern Kingdom, yung Kingdom of Judah. Dalawang tribe yun eh. Alam niyo ba kasi yung isa? Kingdom of Benjamin. So si Benjamin at saka si Judah until the end ay nagkasama. Nakakatawa yung mga parallels, ano? Now, babalik tayo sa pinaka-question natin. Why would the Lord Jesus Christ come down from the tribe of Judah? Una, because the tribe of Judah has the royal scepter. Okay? At ang royal scepter ay nagpatungkol sa authority. Kumbaga, ito yung legal basis na ikaw ay hari. From David, na nasa lahi ni Judah, up until sa kanyang mga anak, sila yung managing hari over even Israel and sa Southern Kingdom, sa Judah, tribe of Judah. At kinakailangan, kung si Jesus ay mag-claim that He is the King of the Jews, kinakailangan magmula siya sa lahi ni Judah. For the lineage of Judah has the royal scepter. And for Jesus to claim that He is the King of Jews, which came from Judah, He has to be son of David, a root of David. Sabi sa 2 Samuel chapter 7 verse 16, ito yung hula sa kingdom ni David, ano? And your house and your kingdom shall be made sure forever. 2 Samuel 7:16. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me, and your throne shall be established forever. Yung kaharian ni David, ang hinuhula dito ay yung kanyang trono will be established forever. Of course, hindi naman naging forever yung paghahari ni David. Nung nag-split yung kingdom, hindi naman naging forever mga hari, yung mga lahi ni David. Yung Northern Kingdom nasakop ng Assyria, yung Southern nasakop ng Babylon, nawala yung lineage. Pero, there lies the mystery. Na ang hari ay hindi nagpatungkol sa literal na tao o literal na hari ng lugar ng Judah or ng Israel or ng Canaan. Ito nagpapatungkol sa paghaharian ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi sa Luke chapter 1 verse 31, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom, there will be no end. Ang paghahariang kingdom ng ating Panginoong Kristo Jesus, it's not a kingdom dito sa lupa. Ang kanyang paghahari, there will be no end. Si Judah na binigyan ng blessing na royal scepter, until the Shiloh comes, sabi doon, the scepter will be between your legs until the Shiloh, the Messiah, comes. So therefore, yung Messiah ay kinakailangan magmula kay Judah. Kinakailangan magmula kay Judah, at para makapag-claim siya, para maklaim niya yung rightful claim na hari ng mga Hudyo, he has to become a descendant of David. Kung nagmula ang Messiah sa ibang tribo, invalid ang claim. Invalid yung claim. Kung nagmula siya kay Levi, baka pwede siya makapag-claim na priest. Pero hindi. Intricately, pinakita both in Matthew and in Luke, yung genealogy from Adam to Jesus, pinakita doon, it came from the tribe of Judah. So, kanyang valid of claim na siya'y hari
ay valid. No? Yung claim niya na siya ay hari ng mga Hudyo ay hindi joke. It's real. At ang kanyang kingdom, ang sabi dito, hindi ito maagaw sa kanya. It will never end. Ang kanyang paghahari, it will be eternal. He is the eternal King of Kings. So therefore, the Messiah has to come to the tribe of Judah. Kalawa, isang bagay na pwede natin makita sa storya ni Judah kung bakit kinakailangan ang Messiah or Jesus has to become the Lion of the tribe of Judah. Nakita natin kanina yung shadow ng substitution. Nakita natin kung paano ang buhay ni Judah has reflected the life of Jesus. Kung paano si Judah, pinagpalit niya, instead na si Benjamin, ako na lang ikulong mo. Instead na kay Benjamin, ako na lang po paraon. Ibilang mo sa akin lahat ng sisi. Ibilang mo sa akin lahat ng mga galit mo pag namatay si Benjamin, sabi niya sa kanyang tatay. Ako na lang ikulong. At hindi ba ganyang ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, He is the propitiation for our sins. Pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Not for ours, but also for the sins of the whole world. Siya'y naging palit. In exchange, na dapat ibilang sa atin yung kasalanan, yung shame, yung guilt. Si Jesus Christ, yung nagpumalit sa atin. Nagkaroon ng substitution. Instead na tayo yung makulong, instead na tayo yung makaranas ng karamdaman, makaranas ng affliction, makaranas ng mga paghihirap, Jesus took it for our place. For our stead. Instead na tayo dapat ang humarap doon, karapat-dapat tayo. Pero si Jesus pumalit siya para tayo ay iligtas niya. What a substitution na ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. I want to read Hebrews chapter 2 sa verse 5. Ang sabi dito, Hebrews chapter 2 verse 5. For it was not to angels that God subjected the world to come of which we are speaking. And it has been testified somewhere. What is man that you are mindful of him? Or the son of man that you care for him? You made him for a little while lower than the angels. So Jesus na natukoy. And you have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. Amen? Now, in putting everything in subjection to him, he left nothing outside of his control. Praise God. And at present, we do not yet see everything in subjection to him, but we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Verse 10, ito natin basahin. For it was fitting that he for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. Oh, ganda ng argument ito. For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers, saying, I will tell of your name to my brothers in the midst of the congregation. I will sing your praise. And again, I will put my trust in him. And again, behold, I and the children God has given me. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil.
I want to take note first, yung sinabi dito sa verse 11, hindi siya nahiya to call us His brothers. At anong ginawa niya sa kanyang mga kapatid? Instead of us taking the debt, He took it for our sake. Hindi ba pamilyar yung storya? Sabi doon, He is not ashamed to call us brothers. For surely, verse 14, since therefore the children share in flesh and blood, He Himself likewise partook of the same things, that through death He might destroy the one who has power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Tayo yun, di ba? Tayo yun na karapat-dapat sa slavery ng kasalanan. Because we are born, we are sold under sin. Ang ating mga karumihan, mga pagkakasala, we deserve to be slaves forever. Pero instead of us, yung ating brother, pagkapangalan ng kuya, he has become the firstborn. At siya yung pumalit sa atin. He has become a replacement for us. And verse 17, therefore He had to be made like His brothers, like us, in every respect, so that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people. Amen. Kinakailangang maging tulad siya natin, tao, para yung pagpalit ay para tayo mapalitan niya. Instead tayo kumuha ng kamatayan, siya yung kukuha ng kamatayan. Parang sabi doon sa verse 15, to deliver all of us from slavery and to make propitiation for the sins of the people. Sabi sa verse 18, for because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted. Dahil siya mismo ay nakaranas, He is able to help us. Amen. So kung madalangin tayo sa gabing ito, remember, He is able to help us. Dahil siya mismo, Jesus Himself, our brother, our friend, siya mismo nakaranas. Ang sabi sa isang account sa Bible, napaka-rare ng isang tao ay mamatay for a righteous person. Diba? Pero si Jesus, while we were yet still ungodly, Christ died for us. Pamalit sa atin na dapat tayo karapat-dapat sa karumihan kasalanan. Siya'y namatay para sa atin instead of us. Dapat tayo yun. Dapat tayo nasa krus. Dapat tayo mamatay. Dapat tayo parusahan. Pero Jesus, coming from the tribe of Judah, pumalit sa atin. He stood up and said, ako na lang. Sa akin mo ibuntong ang shame. Sa akin mo ibuntong ang sisi. Sa akin mo ibuntong ang kasalanan niya. Kasalanan natin. Ako na lang. He stood in replacement for us na nandito ngayon. Praise God. Salamat sa Diyos. Ang sabi doon sa verse 17, napakaganda. He is able, verse 18, sabi doon, dahil siya ay natukso, na-test, siya rin naman ay able na makatulong sa atin na being tested, being tempted. Salamat sa Diyos. Kung may mga pagsubok tayo ngayon, He is able to help us. Siya yung replacement, mga kapatid. He is able to help you. He is able to help us. Praise the Lord. Praise the Lord. As I close, Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. Now, katulad ng binasa natin kanina sa Genesis, ang pronouncement kay Judah, or ang blessing Jacob kay Judah, you are a lion's cub, Judah. You're a lion. So, ang simbolo ng tribe na ito, ng Judah, may mga symbol sila. Ang symbol ng tribe na ito, ng Judah, ay yung lion. Lion, ang image na ito is
to scare the enemies, to enforce yung power na siya'y mighty conqueror, mananakmal, di ba? To stir up fear sa mga tao na makakita. Ito yung tribe of Judah, lions yan, nakakatakot yan. That's a symbol of the lion, di ba? To devour. At ito yung maganda, mga kapatid. Kung babalik tayo sa Revelation chapter 5, ito yung masabi kong plot twist of it all. Dahil sabi sa Revelation chapter 5, then I saw in the right hand who was seated on the throne a scroll written within and on the back, sealed with the 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and break its seals. And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. But one of the elders said to me, don't weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals. At nung paglingon ni John, paglingon ni John, dun sa Lion of the tribe of Judah, the conqueror, sabi doon, between the throne and the 4 living creatures and among the elders, ano nakita niya? He saw a lamb. He saw a lamb standing as though it had been slain, with 7 horns, with 7 eyes, which are the 7 spears of God sent out into all the earth. Paglingon ni John, doon sa conqueror, doon sa Lion of the tribe of Judah, ang nakita niya, isang duguang lamb. Ang conquering na ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus ay hindi mananakmal. Hindi sa pananakmal, ginawa ng Diyos yung pagiging conqueror niya. Kundi sa sa pagiging sacrifice. A sacrifice for all. Jesus conquered everything, hindi sa pagnanakmal na lahat ng tao. Kayo gumawa kayo ng pagkamali sa akin, sasakmalin ko kayo. Hindi sa ganung paraan nagtagumpay ang Lion of the tribe of Judah. When we say lion, talaga nakakatakot, scary, talaga mananakmal, conqueror. Pero hindi sa ganung paraan nagtagumpay ang Lion of the tribe of Judah. Sa paanong paraan siya nagtagumpay? Paglingon ni John, isang tupa na maamo, duguan, with his sacrifice, sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. Hallelujah! Siya ay nagtagumpay. Sa pamagitan ng sakripisyo ng lamb that was slain, he conquered death. He conquered evil. At sabi doon, ni ang gates ng Hades ay hindi makapanaig sa kanya. For he conquered it all. At lahat ng kapangyarihan ay under his feet. Hallelujah! He conquered everything. Hindi sa pamamagitan ng pagnanakmal sa lahat ng tao. Hindi sa pamamagitan ng pagpatay, pagsugod sa lahat. He conquered everything through his own sacrificial death. Hallelujah. Yung sacrifice, yung pagpalit sa atin, yung divine exchange na natin tinatawag. That's the way Jesus conquered everything. Sa ganung paraan, na-conquer ni Jesus lahat. Over sin, over death and hell. Yung authority ng lion, it's never meant to devour actually. Ang authority ng lion, yung pagiging lion niya, it's to symbolize yung pag-conquer ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng pananakmal, but through sacrifice. So when Judah, in the Old Testament, gave his life as a surety for his brother Benjamin, in a sense, I would say, nagtagumpay siya. Pero ultimately, mga kapatid, it's a shadow of things to come. That when Jesus
replaced us. He gave His life for us. Sabi niya, greater love had no man than this, than the one who gave His life for His friends, for His brothers. Sabi doon, naging propitiation siya ng ating mga kasalanan, pampalubag loob. Just like what Judah did back then, there's a greater thing na ginawa ng Lion of the tribe of Judah, yung sacrifice for all. Doon, sa pamamagitan doon, siya ay nagtagumpay. Sa pamamagitan ng kanyang paghahandog ng kanyang sariling buhay. Sabi sa binasa kanina sa Hebrews, dahil siya ay na-tempted, siya ay like us. Diba? Naging tulad natin. Therefore, alam niya ang ating pinagdaanan. Sabi sa pang-account sa Hebrews, for we do not have a high priest, or we have a high priest who is able to sympathize us. Dahil siya, in all aspects, ay dumanas ng same nating karanasan. In conclusion, tunay nga na siya, ang ating Panginoong Kristo Jesus, ang Lion of the tribe of Judah. Yung blessing na binigay kay Judah, yung prophetic blessing, thousands of years ago, it has come to pass sa pamamagitan ng tunay na leon ng tribo ni Judah, which is Jesus Christ. At ang kanyang pagtatagumpay ay hindi lamang niya sinolo, hindi niya sinarili. Sabi doon sa banal na kasulatan, dahil siya nagtagumpay, kayo rin naman. Isasama ko. Sabi ng ating Panginoon, kayo rin naman. You are called more than conquerors. Ito hindi sa ating sariling gawa, kundi dahil nagtagumpay ang Lion of the tribe of Judah. Kayo ngayon ay may karapatan to claim the healing, the strength. Hindi yan saganang inyong sariling gawa, hindi saganang inyong sariling lakas, kundi meron kayong authority dahil yung Lion of the tribe of Judah has prevailed. Dahil siya ay nagtagumpay, kayo rin naman, tayo rin naman pwede magtagumpay laban sa mga gawa ng kaaway, laban sa gawa ng dyablo. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, magpuri tayo, magdakila, magpasalamat. He is worthy. Katulad ng ginawa nila doon sa langit, nung nakita nila ang Lion of the tribe of Judah, who is the Lamb that was slain. Ang sabi nila doon, worthy, worthy, worthy is the Lamb that was slain. He is worthy to receive honor and praises and glory and wisdom and strength. Karapat-dapat ang ating Panginoon dahil siya, ibinigay niya ang kanyang buhay in replacement sa ating mga buhay. O, purihin ang ating Panginoon. Karapat-dapat siyang dakilain, pasalamatan sa gabing ito. Ating palapakan natin, Panginoon. Purihin, dakilain, pasalamatan ang ating Panginoon. Mauwi sa Kanya ang papuri at pagdakila at pasalamat. Karapat-dapat siyang may taas sa ating kalagitnaan. Do you agree, mga kapatid? Karapat-dapat ang ating Panginoon may taas sa ating kalagitnaan. The Lion of the tribe of Judah has prevailed, and He is worthy to be praised and honored and gloried sa gabing ito. Purihin ang ating Panginoon. Let us all stand. Umawi tayo, mga kapatid. May oras pa naman ako. I want to sing a song in praise to the Lion of the tribe of Judah that has prevailed. Karapat-dapat siyang papurihan sa gabing ito. Do you agree? Karapat-dapat ang ating Panginoon papurihan at luwalhatiin. Oh, what a mighty God we serve! Let His name be glorified. Let His name be lifted up sa ating kalagitnaan. I want us to sing a song, The Lion hath prevailed. Purihin natin siya sa gabing ito. Karapat-dapat siya sa papuri at pagdakila at pasalamat. Panginoon namin Diyos, nais na magpasalamat for a short moment sa iyong mga salita. Thank you, the Lion of the tribe of Judah. You have prevailed. Hindi sa aming mga sariling lakas, hindi sa aming mga sariling gawa. Kami nagtagumpay din sapagkat Ikaw, O Panginoong Kristo Jesus, ay nagtagumpay. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtagumpay. At narito kami ngayon nakatayo. May pagtagumpay. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga trials, You have replaced, You have substituted Your life for us. Oh, what a great love and grace.
At nais namin ito, O Diyos, sa uli ang papuri, pagdakila pa, salamat sa iyo. Karapat dapat kang may taas sa aming kalagitnaan. Karapat dapat kang luwalhatiin, O Panginoon. Karapat dapat kang may taas, madakila sa kalagitnaan ng iyong iglesia. Ang papuri, pagdakila ay mauwi lamang sa iyo. Sa tanging banal pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen.